Hello mga kainday, ito naman tayo. Talagang wow yung bagong recipe natin ngayon kasi yung ating paninda ay bagong paningin naman sa mga bata. Kailangan talaga na madiskarte po tayo sa ating paninda para hindi naman mauma yung mga bata. Kaya wag na nating patagalin ito, simulan na po natin. So ito na po yung ating mga sangkap. Simpleng sangkap lang po tayo mga kainday para po mura lang po yung ating pintahan dito. Hindi na po ako dito naglagay ng powdered milk at saka yung evaporated milk. Imbis na evaporated milk ay tubig na lang pong nilagay ko dito para hindi na lumaki yung aking kusting, para mura lang po yung aking bintahan dito, para afford lang po ng mga bata. Kaya simpleng sangkap na masarap po tayo ngayon, pero nasa sa inyo yan mga palangga. Kung maglagay kayo dito, mag-add kayo dito ng powdered milk, walang problema. At imbis na tubig ang ilagay ninyo, pwedeng ilagay ninyo yung evaporated milk na lang, pero medyo mataas na yung inyong costing, kaya medyo may kamahalan na din yung bintahan ninyo. Ayan, nang natapos na nating nailagay dito yung ating mga ingredients na nakasulat dyan sa ating video screen, ay tunawin na po natin dito yung ating mga dry ingredients bago po natin ilagay yung ating harina. Sinasabi ko talaga na sa ating mga donut dough, sa ating mga pangpritong tinapay, ay maglagay talaga tayo dito na kahit kaunti lang po na mantika. Kasi po yung ating mantika mga palangga ay nakapagdagdag po ng lambot maliban po sa ating shortening, na yung ating donut pag naluto, na pagkainin po natin ay hindi po talaga makunat. Yan po yung purpose ng ating mantika. At ano nga ba yung ating bread improver? Ang ating bread improver po ay nagbibigay ito ng consistent volume sa tinapay po natin, fine na texture ng dough, at pangpapatibay ng ating dough kung tayo'y nag-proofing na dito para hindi madali-daling bumagsak yung ating dough. At dito naman sa paggamit ng ating dough roller, kahit nasanay na sanay ka pa dito, ay maaari pa ring maipit yung kamay mo dito, kaya dubling ingat po talaga. At tama na yung dal-dal, ito na tayo. Ito yung hacking dough, ay pinutol ko lang po ito mga palangga sa 30 to 32 grams. At mga palangga, kung wala tayong dough roller or spiral mixer, ay pwede natin itong masahin ng mano-mano hanggang sa mapakinis po natin yung ating dough. At pagkatapos po natin itong putulin, ay diretso na po natin ito figura. Lagyan na po natin ng kiso sa loob. Kunting bilog lang. Kunting bilog lang at lagyan na po natin ng kiso sa loob. Medyo malaki po yung kiso ko dito, hindi masyadong kaliitan. At isera lang po natin yan ng mabuti para hindi matunaw pag niluto natin, hindi matunaw yung ating cheese, at pabilugin natin ulit. At pagkatapos ay laparin po natin kasi pangit yung ating pop na bilog talaga. Ito maganda, ito may medyo pagkalapad ng kaunti. At banyahan lang po natin yung ating plansa ng shortening para po hindi tayo mahirapan sa pagtanggal dito paangat sa papuntang kawali. Walang pasok, wala tayong kantin kasi same break nga ng mga bata, pero gumagawa pa rin ako nito kasi mabinta din ito dito sa aking stante sa mga bata. Itong pop donut natin mga palangga ay nakikita po ninyo ito sa mall. Nasa mall po ito eh. Sasabihin ko na kung saan natin ito makikita. Sa Langkin Donut. Yung City Mall dito sa amin ay malapit lang po talaga sa aking bikire. Mga 3 minutes lang mula sa amin ay makarating ka na sa City Mall. Malapit na po talaga mga palangga. Matanaw mo lang yung City Mall. Kaya nakipagmarites ako doon. Kaya ito ginaya ko yung pop donut. Pero syempre, social yung timplada at mga recipe nila ha. Pero itong akin ay pangmasang timplada lang po talaga ito. At pagkatapos ay laparin lang po natin ito ulit ng kaunti at paalsahin natin ito ng 2 hanggang 3 oras. Sa 1 kilo natin na harina ay nakagawa po tayo dito ng 60 na piraso sa tag 30 grams. At pagkalipas ng 2 oras at 35 minutos ay medyo malaki na yung aking dough, ay niluto ko na sa mainit na mantika. Sa pagluto natin dito, syempre naman marunong na kayo nito. Bali pag mainit na yung ating mantika ay pahinaan na po natin yung apoy ng ating kalan para hindi po mabigla sa pagluto yung ating donut at hindi hilaw yung loob at saka hindi po masunog. At dito na po tayo sa ating toppings. Gagamit na po tayo dito ng powdered sugar at saka tubig lang po. Hindi na po tayo dito gagamit ng chocolate pa na tunawin para medyo maliit lang po yung ating costing. At sa 1 cup natin na powdered sugar ay maglagay lang muna tayo ng kaunti lang na tubig. 1 tablespoon lang po muna. Ayan, tansyahin lang po natin.
before po tayo magdagdag ng tubig. At naglagay lang po tayo dyan ng kaunti lang po talaga na strawberry flavor. At pag ganito pa ka-dry ay pwede tayo ditong magdagdag ng tubig. Magdagdag tayo dito ng half tablespoon. At depende na din yan sa inyong mga palangga ha. Kung gusto kayo dito na magtunaw kayo ng chocolate para pang frosting po ninyo ay pwede. Ako kasi ay ito lang po kasi medyo mahal po ngayon yung chocolate. At ito kasi ay marami ng malalagyan. Marami na po itong aabutan. Ito na mga palangga, okay na po yung ating strawberry frosting na powdered sugar. Apply na po natin dito sa ating donut. Kung hindi naman kayo nagtitipid sa inyong frosting, ay pwede ninyong itong i-coat lahat gaya nito. Ayan, nag-dry na yung ating frosting. Ako mga palangga ito lang, nagtitipid eh. At pag naglagay po tayo ng ating popsicle stick, ay hanggang dito mga palangga sa dulo, wag lang tagus ha, para hindi madadaling matanggal yung ating popsicle stick. At sprinkles lang ako for toppings. At para may option din kayo kung gusto kayo ditong magtunaw ng ating chocolate, kung wala tayong microwave oven na pangpatunaw at hindi tayo dito gumamit ng double boiler, ito lang po yung gagawin natin mga palangga. Ito lang po yung ginawa ko. Ayan po, mahinang apoy lang. 60 grams po ng ating chocolate chips. At pag medyo natunaw ng kaunti, ay maglagay lang po ako dyan ng 1 tablespoon po na mainit na tubig. At tunawin lang po natin yan. 1 tablespoon po yung nilagay ko na tubig mga palangga para po medyo marami ding aabutin po yung chocolate natin na ginawa. Kasi medyo mahal nga eh. At haluin lang po talaga natin yan hanggang sa kuminis at lumapot yung ating chocolate. At mahina lang po talaga na apoy mga palangga para hindi masunog po yung ating chocolate. Ayan mga palangga, okay na po yan. Pag lumamig ito ng kaunti ay medyo malapot po yung ating chocolate. At kung gusto naman ninyo na makapal yung chocolate ninyo, double boiler nyo o kaya naman sa microwave oven at hindi na po kayo maglagay ng tubig na mainit. Ako kasi ay diskarte lang po ito kung wala tayong microwave oven kung gusto din nating makatipid sa ating frosting. At ayan, dito ko lang sa gitna nilagyan ng chocolate kasi medyo dudulas pa yan ng kaunti yung ating chocolate at mamaya ay mag-dry din yan. At pag hindi naubos yung ating frosting at pag nag-dry ay lagyan lang po natin ito ng kaunti lang po talaga na tubig mga palangga na mainit para po magamit natin ito ulit. At another option din mga palangga sa ating toppings or sa ating coating ay ito, maglagay lang po ako dito ng margarine. At ipalubog ko lang dito sa ating powdered milk na may kaunting halo na harina na naluto. At para mas lalo ninyong madaling masundan yung ating mga ingredients mga palangga ay ilagay ko po ito sa ating caption. At para may ideya din kayo sa ating bintahan, 8 pesos po yung bintahan ko dito mga palangga kasi yung kiso ko sa loob ay malaki po. Medyo malaki po yung nilagay ko. Ayan, for another option ng ating toppings, pwede ding asukal na lang at saka margarine. Ayan, sana po masubukan po ninyo itong recipe natin. Talaga namang mabinta ito sa mga bata. Ano nga bang makina yung ginamit ko para kuminis yung aking dough? Sa first comment na tama yung sagot mo, si Inday na po yung bahala. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye!